Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Tindeng ang isang biglaang pagbabago, parang may puwersang kumawala sa kanyang hawak. Hindi! Hindi! Humanda ka, Isko at Nick! Tumakas si Rosita, at hindi yun basta pagtakas lamang. May tumulong sa kanya, isang kapangyarihang hindi niya inaasahan. Isang sulamangkang higit na malakas kaysa sa sarili niyang taglay. Nanlalamig ang hangin habang unti-unting sumikip ang kanyang dibdib, hindi sa takot, kundi sa galit. Pagdating niya sa kakahuyan kung saan niya iniwan si Rosita, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Wala na ito, walang bakas, ngunit naroon pa rin ang presensya. Malinaw, mabigat, hindi mapagkakamali. Si Lolo Isko, napahinto si Tindeng. Mahigpit niyang hinawakan ang anteng-anteng sa kanyang dibdib, ang kalahati ng kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Lunaria, nasa kanya na ang bahagi nito. Ngunit bakit? Bakit may isang lakas na nakialam? Isang lakas na tila mas mataas pa kaysa sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi ito dapat mangyari, hindi sa kanya, at doon, sa pagitan ng dilim at hamog, may isa pa siyang naramdaman. Isang presensya, pamilyar. Isang kapangyarihang matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang puwersang minsan nang tumalo sa kanya. Matagal na panahon na ang lumipas. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang pakiramdam na iyon. Dahan-daang umangat ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bahagyang pagdududa ang kanyang mga mata. Sino? Mahina niyang bulong. At sa gabing iyon, napagtanto ni Tindeng, hindi pa tapos ang laban. At may isang bagay na paparating. Na kahit siya ay hindi handa,